Ipinasa ko sa pinsan ko ang sikretong recipe ng pamilya para sa nilagang pagkain. Nakapagbukas ng 27 branch sa loob ng 3 taon. 60 milyong kita kada taon. Pero sa huli, 400 lang ang binigay niyang buwan ng sahod sa akin. Sapat na siguro ang 400 sa isang buwan, no? Tagatulong ka lang naman sa kusina, tagahiwa ng gulay. Hindi naman mabigat na trabaho. Galingan mo, ha? Tinitigan ko ang payslip. Hindi ako nakipagtalo o gumawa ng eksena. Pero noong gabing yun, tahimik kong kinuha yung brown envelope na 3 taon kong laging dala at nilock sa pinakailalim ng malita. Kinaumagahan, tumayo ako sa tapat mismo ng flagship store niya, sa harap ng isang bulok na garahe na 12 metro kwadrado lang. Pumirma ako sa kontrata ng renta. Noong pinuntahan ako ng pinsan kong si Zhao Yutong 3 taon na ang nakalilipas. May pwesto ako ng mga braised dish sa aming probinsya. Pamana pa sa akin yun ng lola ko. 12 anyos pa lang ako, nagsimula na akong mag-aral sa kanya. 3 taon kong pinagpraktisan ang pagkakaramalize pa lang ng asukal. Sabi ni Lola, matalas daw ang pang-amoy ko. Kahit parehong star anise, basta magkaiba ang pinanggalingan at taon. Isang amoy ko pa lang, alam ko na kung kailangan ba itong dagdagan o bawasan. Zixi, yang talento mo. Nasasayang lang dito sa bayan. Sama ka sakin, ako ang magpupuhunan para sa restaurant. Ikaw ang bahala sa recipe. Kapag kumita tayo, maghahati tayong dalawa. Nagtiwala ako. Ipinakita ko sa kanya yung naninilaw na notebook ni Lola na sulat kamay niya. Ipinakita ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang mga pangalan ng 13 pangunahing sangkap. Ang mga hakbang sa pagpapakulo ng master stock. Itinuro ko ng isa-isa sa chef na kinuha niya. Pero ang hindi ko sinabi sa kanya, ay ang mga nakasulat sa notebook na yun ay ang basic recipe lang. Ang tunay na bumubuhay sa timpla ng sabaw na to, ay wala sa papel, nasa pang-amoy ko, nasa panlasa ko, nasa paggising ko ng alas 3 ng madaling araw-araw para tikman ito. Nasa tamang desisyon na ginagawa ko sa loob lang ng ilang segundo. Parehong klase ng Sichuan pepper. Iba ang tapang ng batch na yon sa batch kahapon. Parehong klase ng cinnamon bark. Iba ang langis na lumalabas sa binili noong tag-araw kumpara sa binili noong taglamig. Ang mga pagkakaibang ito, hindi basta-basta makikita ng mata. Hindi rin ito tiyak na masusukat ng instrumento. Pero naamoy ito ng ilong ko. At nalalasahan ito ng dila ko. Tapos, i-adjust ko. Dagdag 2 gramo, bawas 3 gramo. Ilalagay 5 minuto ng mas maaga. Ilalagay 10 minuto ng mas huli. Araw-araw, iba-iba. Ang mga ganitong bagay, hindi mo maisusulat sa kahit anong papel. Ang unang branch, binuksan sa tabi ng palengke sa silangan ng syudad. 40 square meters. Ako lang mag-isa sa kusina. Alas 3 ng madaling araw, gumagawa ng sabaw. Alas 4, inilalagay ang mga sangkap. Pagsapit ng alas 6, kapag kumukulo na ang unang kaldero ng sarsa. Amoy na sa buong kalye ang bango. Unang buwan ng operasyon, kumita kami ng 120,000. Noong gabing iyon, inilibre niya ako ng hotpot. Habang hawak ang baso ng alak, sinabi niyang, Zixi, ikaw ang pampaswerte ko. Pagkatapos, nagkaroon ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa panlimang branch. Sa bawat bagong branch na binubuksan, kailangan kong pumunta roon at manatili ng kahit 1 linggo, para personal na timplahin ang unang luto. Aalis lang ako kapag sigurado na akong tama na ang lasa. Sinusunod ng mga chef sa kusina ang recipe na tinuro ko. Mga 70 hanggang 80% lang ang pagkakapareho. Yung natitirang 20 hanggang 30%, kailangan kong libutin ang lahat ng branch paminsan-minsan. Isa-isahing tikman at i-adjust. 27 branch na. Ang pangalan ng brand ay Yutong Cianxi. Sa lahat ng billboard sa kalye, mukha ni Zhao Yutong ang nakalagay. Sa mga packaging ng delivery, pangalan niya ang nakatatak. Sa mga short video account, litrato niya ang profile picture. Walang sino mang nakakakilala sa akin. Habang nagtitimpla ako ng mga pampalasa sa central kitchen, si Zhao Yutong, nakangiting sinasabi sa mga fans niya sa live stream. Ito ang secret recipe na minanapa sa 3 henerasyon ng aming pamilya. Nag-iisa lang talaga. Tinitingnan ko ang mukha niya sa screen ng cellphone. 3 taon na kaming hindi nag-uusap. Kumakain at nakatira ako sa likod ng central kitchen. Doon sa 10 square meter na dormitoryo ng mga empleyado. Kama na bakal, walang bintana. Sa sobrang kulob tuwing tag-araw, hirap akong huminga. Sa sobrang ginaw naman tuwing taglamig, hindi ako makatulog. Palagi akong may amoy ng mga pampalasa. Kahit maligo ako, hindi nawawala ang amoy. Si Zhao Yutong ay bumili ng duplex sa sentro ng syudad. Nagmamaneho na siya ng BMW X5. Nagpagawa ng kuko, nagpakulot ng buhok, araw-araw, iba-iba ang suot niyang damit.
Ang laman ng social media niya ay mga litrato sa bakasyon at afternoon tea. At mga litrato kasama ang iba't ibang boss. Ang taunang party ay ginanap sa lobby ng hotel. Mahigit 30 empleyado, kasama pa ang mga store manager ng bawat branch. 6 na lamesa, nakatayo si Zhao Yutong sa entablado. Namimigay ng year-end bonus. Bawat banggit niya ng pangalan. Malakas na palakpakan ang maririnig mula sa baba. Nakangiti silang umaakyat para kunin ang kanilang angpaw. Nakikipagkamay at nagpapakuha ng litrato kasama si Zhao Yutong. Manager ng West City Branch, 10,000. Area Manager ng 2 branch sa South City, 20,000. Manager ng Flagship Store, 25,000. Tapos, huminto siya sandali, ngumiti. Zixi, umakyat ka rito. Tumayo ako mula sa upuan ko sa pinakasulok. Habang paakyat ako, sandaling tumahimik ang buong lobby. May mga nagbubulungan. Sino yan? Taga-kusina yata. Inabutan ako ni Zhao Yutong ng isang sober. Malakas ang boses niya. Sinadya para marinig ng lahat. Si Zixi ay pinsang buo ko. Karaniwan siyang tumutulong sa akin sa kusina, naghihiwa ng gulay, naghuhugas ng mga sangkap, at gumagawa ng kung ano-anong trabaho. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kabigat ang trabaho niya. 400 sa isang buwan. Kasya na siguro yan. Hindi ka naman pumirma ng kahit anong partnership agreement. Kahit magpinsan tayo, dapat malinaw ang usapan sa pera. Di ba? Nagtawanan ng mga tao sa ibaba. Hindi yung malakas na tawa. Iyon ay yung tipo ng tawang pilit na nakikisama sa boss. Isang tawang nagkakaintindihan. Ako na naghihiwa ng gulay sa kusina, rinig na rinig ko ang lahat. Yumuko ako at sinulyapan ang payslip sa loob ng sobra. 3 taon, mahigit 1,000 alas 3:20 ng madaling araw, ang kaluluwa ng 7 tindahan. Lahat yon ay isa-isa kong tinikman para maperpekto. 60 milyong kita kada taon. 400 piso lang ang buwan ng sahod na ibinigay niya sa akin. Ibinulsa ko ang sobra. Salamat, ate. Marahil hindi inasahan ni Zhao Yutong na ganito lang ako kadaling kausap. Natigilan siya sandali, pagkatapos ay ngumiti at tinapak ang balikat ko. Hehe, good girl. Sa susunod na taon, isasama ka ni ate sa Sanya para sa team building, ha? Bumaba ako ng entablado. Walang sino mang tumingin sa akin. Pinag-uusapan na nila kung saang KTV sila susunod na pupunta. Pagbalik ko sa dormitoryo ng gabi, isinara ko ang pinto. Mula sa bulsa ng aking uniforme, kinuha ko ang brown na sobrang naging kasama ko sa loob ng 3 taon. Ang mga tala ni Lola, nakasulat gamit ang ballpen sa naninilaw ng papel. May mga bahaging kumalat na dahil sa mantsa ng mantika. May mga bahagi namang napakaraming beses ko nang binuklat, kaya gasgas na ang mga gilid. Ikinandado ko ang sober sa pinakailalim ng aking malita. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking cellphone. Hinanap ko ang litrato na kinunan ko noong nakaraang linggo nang dumaan ako sa tapat ng Flagship Store. Yung litratong basta ko nalang kinunan. Isang sirang garahe na sarado ang roll-up door at may nakadikit na isang A4 na papel na may nakasulat na for rent. Tinawagan ko ang numero roon. For rent pa po ba yung garahe? Oo, ang garahe ay nasa tapat mismo ng Flagship Store. Sa kabilang panig lang ng isang kalsadang may 2 lane. 12 metro kwadrado, dati itong talyer para sa mga e-bike. Yung sahig, puro maitim naman siya ng langis. Kahit kayo rin, hindi matanggal. Yung pintura sa pader, konting kaskas lang, natutuklap na. Kitang-kita na ang semento sa ilalim. May mga parte pa na tinubuan na ng berdeng amag. Halos barado na ang drain pipe. Umaalingasaw ang amoy panes. May butas sa kisame. Kitang-kita ang sahig ng kapitbahay sa taas. Yung may-ari, isang lalaking nasa 50 anyos na. Nagsisigarilyo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, 2 beses. Mag-isa ka lang gagawa ng lutong ulam sa ganitong klaseng lugar. Oo, minimum ng 6 na buwan ang upa, 1,500. Pero lilinawin ko lang sa'yo. Walang ventilasyon para sa usok dito. May mga nakatira sa taas. Kapag sobrang mausok ang pagluluto mo, magrereklamo yang mga yan. Sige, ako nang bahala. Mayroon akong 18,700 sa bulsa ko. Ipon ko sa loob ng 3 taon. Sagot ni Zhao Yutong ang pagkain at tirahan ko. Buwan-buwan, nagpapadala ako ng 1,000 kay Lola. 500 naman kay Mama. Yung natitira, iniipon ko. Pagkatapos ng 3 taon, ito lang ang naipon ko. Nagbayad ako ng 3 buwang upa, 4,500. May natira pang 14,200. Kailangan ng pera para sa kalan. Kailangan ng pera para sa kaldero. Mga pampalasa, beef shank, freezer, sangkalan, mga kutsilyo, mga lalagyan para sa packaging. Lahat yan, kailangan ng pera. Kailangan kong pagkasyain ang 14,200.
Nagsimula akong maglinis noong hapon ding iyon. Mag-isa kong kinayod ng pala ang mga mantsa ng langis sa sahig. Kinuskus ko ng steel wool ang mga pader. Ginamit ko yung parang spring na panlinis para sa baradong tubo. Sa ika-4 na subok ko, bumulwak ang maitim na tubig at tumalsik sa buong mukha at katawan ko. Napaupo ako roon. Pinunasan ko ang mukha ko gamit ang manggas ng damit ko. At nagpatuloy sa paglilinis. Dumating si Shen Yu pagkatapos ng trabaho niya, model. Nag-aasikaso rin siya ng benta sa mga hardware. Hindi kalakihan ang kinikita niyang 6 hanggang 7,000 sa isang buwan. 2 taon na kami. Nangupahan kami ng maliit na apartment na may isang kwarto at sala. 20 minuto mula rito kung sasakay ng e-bike. Nakita niya ang itsura ng garahe. Nakatayo lang siya sa may pinto, hindi gumagalaw. Anong problema? Wala naman. Dala ko na ang mga brush. Magpahinga ka muna, ako na ang magpipintura. Ibinaba niya ang 2 lata ng latex paint na nakatali sa e-bike. Pati na rin ang ilang mga brush. Nagpalit siya ng tsinelas at pumasok na. Yung isa sa amin, nagpipintura ng pader. At yung isa naman ay nag-aayos ng tubo. Nagtrabaho kami hanggang alas 11 ng gabi. Bumaba yung kapitbahay sa taas at pinagalitan kami. Masyado raw kaming maingay. Nakangiting humingi ng pasensya si Shen Yu. Pasensya na po, pasensya na po. Hindi na po kami gagawa ng ingay bukas. Pagkatapos naming magtrabaho, naupo kami sa gilid ng kalsada sa tapat ng garahe. Kumakain ako ng tinapay. Umiinom ng mineral water na binili sa convenience store. 2 piso isa. Sa tapat, kitang-kita ang nagliliwanag na Yutong limited time flagship store. May ilang tao pa sa labas na nakapila para sa late night snack. Nakakatakot sa laki yung signboard nila. Mga gintong acrylic na letre na may LED light strip. Paikot ito kaya kitang-kita kahit sa malayo. Napatingin si Shen Yu sa kabilang kalsada. Tapos tumingin din sa akin. Habang ngumunguya ng tinapay, hindi malinaw niyang tinanong, sigurado ka na ba? Kung sigurado ka na, sige, gawin natin. Hindi niya tinanong kung bakit ako umalis. O kung ano ba talagang nangyari sa amin ni Zhao Yutong. Iyon ang bagay na labis kong ipinagpapasalamat sa kanya. Hindi siya pala tanong. Kinabukasan, nalaman ni Zhao Yutong. Hindi ako ang nagsabi sa kanya. Yung store manager ng flagship store. Ang nakakita sa aking labas-masok sa garahe sa tapat, habang nagbubuhat ng mga palangga ng bakal at brush. Kumuha ako ng litrato at ipinadala kay Zhao Yutong. Noong tumawag siya sa akin, napakagaan ng tono niya, parang matanda na kumakausap sa batang nagtatantrums. Shen, narinig kong umupa ka raw ng garahe sa tapat, nagtatampo ka, ano, sige na. Bumalik ka na, dadagdagan ni ate ang sahod mo. 5,000, pwede na ba? Huwag na. Ate, gusto kong subukan ng mag-isa. Subukan ng ano? Ha. Hihi, huwag kang anghangal. Alam kong marunong kang gumawa ng braised dishes. Pero marunong ka bang magpatakbo ng tindahan? Alam mo ba kung paano kumuha ng mga paninda? Marunong ka bang tumawad sa presyo? Ni hindi ka nga yata marunong kumuha ng business permit, di ba? Mag-isa kang nagkakagulo dyan. Paano kung malugi ka? Hindi ako umimik. Sige, bahala kang magpakahirap muna dyan. Kapag pagod ka na, bumalik ka lang kahit kailan. May pwesto ka pa rin dito sa akin, ha? Pagbalik mo, magtrabaho ka ng maayos. Hindi ka pababayaan ni ate. Nang gabing iyon, tumawag ang tita ko. So Jinxie, ano tong pinaggagawa mo? 3 taon kang tinulungan ni Tongtong na kumita ng pera. Pinakain ka niya, pinatira ka niya, at binigyan ka niya ng sahod. Tapos ganito mo lang siya susuklian. Magtatayo ka ng tindahan sa tapat pa mismo ng pwesto niya. Ganyan ka ba pinalaki ng nanay mo? Nasa tabi ko lang si mama. Narinig niya ang boses ng tita ko. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Nanginginig ang mga labi niya. Ma. Ayos lang, anong ayos lang? Ang tita mo. Hayaan mo siyang sabihin ang gusto niyang sabihin. Gagawin ko ang dapat kong gawin. Tinitingnan ako ni mama. Mabait siyang tao. Sa buong buhay niya, hindi siya nakipag-away kahit kanino. Kapag inaapi, nagtitiis na lang siya. Nagtiis siya sa buong buhay niya. Nagmana ako sa kanya, pero hindi ko planong manatiling tulad niya. Sa mga sumunod na araw, naglibot ako sa mga construction supply. Bumili ako ng pinakamurang set ng stainless steel na lutuan. 3,800 sa isang online selling platform. Nakahanap ako ng isang malaking kalderong pampakulo na halos bago pa. 600. Nagpatulong ako sa isang katrabaho ni Shen Yu na welder. Nagpa-weld ako ng simpleng tubo para sa usok. Pinalabas ko ito sa bintana. Ang materyales at paggawa ay umabot ng 200. Ang freezer ay galing sa katrabaho ni Shen Yu. Nagsara kasi ang barbecue restaurant ng katrabaho niyang iyon. Kaya binibenta na lang niya ang freezer sa kalahating presyo.
800. Sangkalan, mga kutsilyo, lalagyan ng pampalasa, mga stainless steel na bowl. Digital na timangan, mga kahon para sa packaging. Ang mga iba pang maliliit na gamit ay umabot pa ng mahigit 1,000. Sa 14,200, halos 8,000 ang nagastos. Ang natirang mahigit 6,000 ay sapat na para sa unang batch ng mga paninda ko. Sinamahan ako ni Shen Yu na kumuha ng business permit at ng food business permit. Tiningnan na niya ang proseso online bago pa man kami pumunta. At pinrint na niya lahat ng kinakailangang papeles. Walang kulang kahit isa. Tinanong ng tao sa counter kung ano ang pangalan ng brand. Nag-isip ako ng 2 segundo. Jinx si Luwei. Pagbalik sa garahe, idinikit ko ang 2 permit sa pader gamit ang tape. Pagkatapos, binuksan ko ang malita. Kinuha ko ang brown envelope na iyon. Hindi para tingnan ng recipe. Kabisado ko na iyon. Gusto ko lang amuyin ang nasa papel. Ang amoy ng usok mula sa lutuan ni Lola, na may halong amoy ng tinta ng ballpen, at kaunting amoy kulog. Ang sulatang papel ay matagal nang naiwan sa probinsya. Pagkatapos kong magpatato, isinara ko na at umuwi para simulan ang paghahanda ng mga sangkap. Pumunta ako sa wholesale market para mamili ng mga pampalasa. Sa harap ng tindahan ng Star Anise, naupo ako ng kalahating oras. Akala ng tindero ay may problema ako sa pag-iisip. Pinisil ko ang 7 hanggang 8 klase ng iba't ibang batch ng Star Anise. Inamoy ko isa-isa. Sa huli, 2 klase ang pinili ko. Yung isa, galing sa Baise, Guangxi. Bagong 6 ng taon. Hindi gaanong matapang ang amoy. At simple lang ang lasa. Yung isa naman ay galing sa Wenshan, Yunnan. Matagal nang nakaimbak kaya mas mayaman at malinamnam ang lasa. At may sipa sa huli. Pinaghalo ko ang 2 sa ratio na 3:1. Habang ginigisa, yung galing Baise muna ang inilagay ko sa kawali sa loob ng 15 segundo. Saka isinunod yung galing Wenshan. Ito yung mga bagay na imposibleng may sulat sa kahit anong recipe. Pagbalik ko sa garahe, gabi na. Isinara ko ang roll-up door. Binuksan ko ang kalan, at inilagay ang asukal sa mantika. Nagsimulang pumutok-putok ang gilid ng kawali. Kumulo ang mga bulang kulay caramel. Nakatitig ako sa kawali, binibilang ang bawat segundo. Yung sandaling nagbago ang kulay mula sa mapusyaw na amber at naging dark brown. Yun na yung sandaling yun. Ibinuhos ko ang sabaw ng buto ng baka na pinakuluan ng 4 na oras. Biglang sumangga ang usok, napuno ng matamis na amoy ang buong garahe. Pagkatapos, isa-isang inilagay ang mga pampalasa. Star anise muna, sinundan ng cinnamon. Dinurog ang black cardamom. 4 na pirasong cloves lang ang inilagay. Sobra ng isa, papait na. At higit sa lahat, hindi ito dapat pakuluan ng matagal. 2:00 ng madaling araw. Handa na ang unang batch ng sabaw. Gamit ang mahabang chopsticks, kinuha ko ang 1 piraso ng beef shank. Naghiwa ako ng 1 manipis na piraso. At isinubo, napapikit ako, ang lasa ng luto ni Lola. Mas maganda pa to kaysa noong tinuturuan ako ni Lola. Kasi sa pagkakataong to, hindi ko na kailangang pagbigyan si Zhao Yutong. Yung pesteng cost control ng Central Kitchen. Pinabawasan niya sa akin yung cinnamon ng 1/3. At yung cloves, mula 4, ginawang 2 na lang. Nagising si Shen Yu sa folding chair dahil sa bango. Habang inaantok-antok pa, ayos na. Masarap ba? Noong umaga ng opening day, nagsulat ako sa 1 pirasong cardboard gamit ang marker. Jinx si braised beef shank. Limited sa 30 serving lang araw-araw. 38 yuan bawat isa. Sabi ni Shen Yu, magpagawa ka naman ng maayos na signboard. Masyado namang kaawa-awa yan. Sabi ko, wag na. Kung masarap ba o hindi ang pagkain. Wala yang kinalaman sa signboard. 8:00 ng umaga, binuksan ko ang roll-up door. Sa tapat, yung Yutong CNC flagship store. May pila na. Mga 12 tao ang nakatayo sa ilalim ng kumikinang nilang gintong signboard. Naghihintay na bumili ng pang-umagang luto. May amoy ng lusiyang sa hangin, amoy galing sa flagship store. Inamoy ko, halos pareho lang noong bago ako umalis. Pero alam ko, hindi magtatagal, mag-iiba rin yan. Kasi yung huling beses na pumunta ako sa mga branch para mag-check. 3 linggo na ang nakalipas. Kapag wala ang pagtimpla ko, yung lasa, paiba ng paiba kada linggo. Dito sa pwesto ko, walang tao. 1 sira-sirang garahe na may 12 square meter lang. 1 karton na sulat kamay. 1 babaeng naka-apron na nakatayo sa likod ng kalan. Daan ng daan ang mga sasakyan sa kalsada. Walang pumapansin. Nakatayo si Shen Yu sa may pinto. Nakasuksok ang mga kamay sa bulsa. Nagkukunwaring tumitingin sa phone niya. Ang totoo niyan, palihim siyang sumisilip kung may dumarating. 9:00, walang tao. Tumingin siya sa akin. Humiling ako. Ang ibig sabihin, huwag mainip. 10:00, wala pa ring tao. Nagsimula ng manginig ang mga binti ni Shen Yu.
Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. Inahan ko ang unang batch ng braised beef shank na niluto ko para sa araw na ito. Ipinatong ko sa sangkalan. Pinahinga ko ng 10 minuto. Ang paraan ng paghiwa ko ay turo pa ng lola ko. Dapat pare-pareho ang kapal ng bawat hiwa. Kailangang pantay at makinis ang hiwa. Kitang-kita dapat ang malinaw na hibla ng karne. Pagkatapos kong hiwain, inayos ko ito sa mesa. Ang mamula-mulang hiwa ng karne. May bilog sa gitna na kulay dark brown kung saan nanuot ang sarsa. Para itong mga singsing sa loob ng puno. Kumalat ang usok kasama ang bango ng nilaga. Pero yung amoy na nagmumula rito sa akin, parang buhay. Maaamoy mo ang anghang na nakakapamanhid ng Sichuan pepper. Ang tamis ng cinnamon. At yung kaunting pait mula sa cloves. Pati na rin yung malinamnam na lasa mula sa pinakuloang buto ng baka. Alas 10:20, isang dumaraang mama na medyo may edad na ang huminto. Noong una, nakayuko lang siya at nakatingin sa cellphone niya. Pero ang pang-amoy niya ang unang naakit. Tumingala siya at lumingon sa paligid, model.